Economics Architecture sa University of the Philippines, Tignan. Narito ako ngayon upang gumawa ng isang book review sa librong Scrapbook para sa Panpil 19 na aking kinukuha ngayon. Ito ay sinulat ni Alan Enderin na nagtapos ng BA Malikhaing Pagsulat bilang cum laude at kumuha rin siya ng MA sa Pilipino. Ang mga kwento sa libro ay salamin at diwa ng kabataang Pilipino ayon sa kanilang mga karanasan, pananaw sa mundo at pangarap. Kaya naman, ito ay sinulat sa lengguwaheng makabago. Ayon na rin sa isang book review ni Katie Absolutely sa Goodreads.com patungkol sa Scrapbook na bagamat isinulat ito para sa mga kabataan, hindi ito tumampo katulad ng mga libro ni Babong. Kasabay pa nga itong nilabas noong 2005 sa librong Stainless Longganisa ni Babong. Ako mismo ay mahilig magbasa at masasabi ko kakaiba ang kanyang estilo ng pagsulat. At kasama ito ng mismong mga konsepto ng mga istorya niya na tunay na nagpahusay sa libro. Hahati ang Scrapbook sa 12 kwento. Para sa akin, ang mga maikling kwento na ito ay nagpapakita ng iba't ibang klaseng pag-feminize sa mga bida at iba pang mga karakter. Ang ikatlong kwento sa libro ay pinamagatang Sa Daan ng Puntang Barrio MA. Patungkol ito sa 16 na magkakabaryo na kasakay sa jeep pauwing Barrio MA galing simbahan. Nang papasok sila sa baryo ay pinatigil sila ng kapitan. Nagpapasabay ang kapitan ng isang babaeng may hawak na sanggol. Ngunit bukod sa hindi na magkakasya yung babae sa loob dahil inuuna yung ibebentang mga tinapay ng asawa na may-ari ng jeep, ay ayaw talaga siyang pasakayin ng mga pasahero dahil siya raw isang taga Bicol. At ang mga Bicolana at Bicolana sa kanilang lugar, para sa kanila ay mga salot. At bukod dito, ang sanggol na kanyang hawak ay isa palang dalag o isda. Pero kalaunan ay pinasakay na rin yung ina kahit na masama ang kanilang loob at natatakot sa salot na madadala raw ng Bicolano. So dito makikita na na-feminize ang mga Bicolano sa kanilang lugar, lalong-lalo na yung ina. Makikita rin dito ang ecofeminism dahil ang isda ay ayaw bigyan ng kahalagahan katulad na maibibigay sa tunay na sanggol, tunay na taong sanggol. Ang tanging explanasyon ko lang kung bakit iniisip ng ina na meron siyang anak na dalag o isda ay dahil nabanggit na nakatira sila sa tabing ilog at meron rin yung inang alagang kwago. So sa tingin ko, yung kwago, nangisda siya sa ilog at dinala niya yung isda sa loob ng bahay. At tapos ay nahulog niya yung isda habang siguro ay natutulog yung babae. At pagkagising ng babae, akala niya na siya ay nanganak ng isda. Ang ikapitong kwento naman ay pinamagatang Masustansyang Sapal. Si Luis ang bida na nagtatrabaho sa opisina. Araw-araw siyang pinapagpuunan ang kanyang mamu o ina ng lunch. Isang araw ay may babae nagtitinda ng mga burger sa loob ng gusaling kanyang pinagtatrabahuan. Kilala siya bilang Madam Sita. Ang kanyang negosyo ay illegal dahil wala naman siyang business permit. Pero si Madam Sita ayon kay Luis ay parang may gayuma sa katawan dahil binibili ng kanyang mga katrabaho ang burger niya kahit na kaduda-duda ang murang-mura nitong 7 pesos na presyo. Nang papaalis na si Madam Sita kasama ang kanyang mga anak mula sa gusali, nag-uwi sila ng mga sako-sakong shredded paper mula sa opisina. At dito na pagtanto ni Luis na ang mga burger patty ay gawa sa sapal ng papel na tinimplahan lamang. Ang napagtanto niyang ito ay nanggaling sa noong ang kanyang ina ay sumali sa Nestle Food Contest at gumawa ng recipe ng burger na may fillers o substitute para makatipid. Pero itong ginawa ng ina niya ay hindi galing sa sapal ng papel. Ang ginamit ng ina niya ay puso ng saging at sapal ng niyog. Maraming nainggit sa kanya at ginaya ang paggawa ng substitute burger, ngunit ang gamit na ito ay ng pinipirasong papel na tinimplahan lamang. Dahil dito, ni-report ni Luis ang illegal na nagbebenta sa may-ari ng gusali at ng kantin na halos wala nang kumakain. Si Madam ay hindi na pinapasok sa gusali pagkatapos noon at siya ay nakipag-away sa 3 gwardya ng Capol Buildings.
So, naipapakita rito ang kakulangan sa pinansyal na pangangailangan ng mga tao sapagkat binibigyan ng substitute at fillers ang mga pagkain upang makagawa ng marami at may benta sa murang presyo. Bagamat wala namang mali rito, nagkakaroon ito ng masamang pananaw dahil sa binibenta ni Madam Sita. Dahil sa kahirapan, wala siyang puhunan para bumili ng karne o di kaya ay maayos na substitute. Hindi siya pwedeng kumuha ng business permit dahil ang kanyang burgers ay gawa sa bira-birasong papel na kanya lamang tinimplahan. Ito ay masamang kainin ng mga tao dahil ang papel na ginamit ay hindi ligtas at ginawa sa mga kemikal na delikado sa ating sistema. So sa kantin ay mayroong nakasulat sa dinding. Ang sabi ay hindi ang pumapasok sa bibig ng tao kundi ang lumalabas ang nakakapagtuloy sa kanya. Tumatak sa isip ko ang sinabi ni Luis sa kahera ng moderasyon ng kanyang emosyon dahil sa mga kaganapan. Bilang pangontra sa nakasulat sa dingding, ang sabi niya ay, kapag marumi lagi ang kinakain mo, nabubulok din ang bituka mo. Ito ay maaaring literal na kanyang hinayag at maaaring metaphorical at lagyan ng ibang kahulugan. Ang tatlong huling maikling kwento ni Alan Garin sa scrapbook ay magkakaugnay. Ang pangatlo sa huli ay ang sunod sa pagkamakadiyos. Ang pamagat ay nakuha sa isang sikat na kasabihan, cleanliness is next to godliness. Ito ang laging sinasabi ni Mrs. Sinatra sa Grade 2 Perseverance sa kanyang daily health and hygiene inspection. Siya ay laging may hawak na patpat para pamalo sa mga batang hindi malinis at maayos. Si Ade ay hindi handa sa inspection. Hindi siya naligo at naggupit ng kanyang kuko at magtanggal man lamang ng dumi nito. Ang tatay naman niya ay hindi rin niya makasundo at laging pinapatay ang kanyang mga alagang gagamba. So, sa loob ng classroom, habang nag-i-inspection si Mrs. Sinistra ng ibang mga estudyante ay ang tanging pumapasok sa isip ni Ade ay ang mga ipis sa ilalim ng kanyang upuan at ang mga gagamba na kanyang huhulihin sa tabing ilog. Ang sunod na kwento ay ang misa sa Tikip Silip. Si Froilan kasama ang tatlo niyang kaibigan na sina Eson, Bukayo at Ade ay sama-samang nagsimba. Dito rin natin malalaman na si Ade mula sa previous na kwento ay tumigil na sa pag-aaral. Sa misa, nang bibigyan na ang tatlong kaibigan ni Froilan ng tinapay, hindi sila inabutan ng ostya at parang may sinabi ang pari sa tatlo. Pagbalik ng pari sa altar, ang sabi niya, ito ay para sa mga babayang magulang na hinahayaang pumasok sa simbahan ang mga anak ng nakakamiseta. Noong high school ako, turo sa amin ng teacher namin na ang simbahan ay para sa mahirap. Pero bakit pinapaalis ang mga batang mahirap na hindi makabili ng tamang damit magsimba? Bakit ayaw silang tanggapin ng pari? Nakakalungkot isipin na dito sa kwentong ito, pinakita na hindi lahat ay maaaring pumasok sa simbahan. So, ang huling kwento ay ang scrapbook kung saan pinagpatuloy ang istorya ng Grade 2 Perseverance na hawak ni Mrs. Sinistra. Isang araw ay nahumaling ang mga bata sa mga salita sa diksyonaryo at araw-araw silang may baon na salita para itanong kay teacher kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi rin alam ni Mrs. Sinistra ang ibig sabihin ng mga salita at dahil natatabunan na siya ng mga tanong na hindi masagot, nagdala siya ng malaking blankong scrapbook sa silid-aralan. Iyon ang naging project ng klase kung saan ilalagay nila ang kanilang mga salita doon at bibigyan na rin nila ng kalkulugan. Nalulugod ang teacher sa kanyang naisip, ngunit siya rin ay agad na yamot tuwing makikita ang scrapbook dahil ito ay sumisimbolo sa mga hindi niya alam at alam ng kanyang mga estudyante. Ito ay kanyang ibinalik sa bodega ni Mang Igna. Binenta naman ito ni Mang Igna sa magbobogadyaryo at nabili naman ito ng mga manggugulay. Gagamitin ng mga manggugulay ang bawat papel bilang pambalot sa mga gulay. Ngunit habang nagbabalot, napansin nila ang mga salita at binasa nila ang lahat ng nakasulat. Kaya pag uwi ng isa sa kanila, naiintindihan na niya ang mga sinasabi ng kanyang mga anak na dati ay hindi niya maintindihan dahil ito ay salitang bago na naiimbento ng mga kabataan. Nakakatuwang isipin na ang munting proyekto ng mga bata ay napakinabangan ng mga manggugulay kahit hindi alam ng Grade 2 Perseverance.
Hindi lamang bilang pambalot ng paninda, kundi nakapagbigay rin sila ng bagong kaalaman ng mga salita na kanilang minahal. Muli ako si Claudine Rasmussen at maraming salamat